Magandang araw, this is Mother Jo at ito ang Mother Jo's Corner dito lang sa Kuya Prof TV. Ngayon po, ito na yung huling bahagi na kung saan yung manager, si 1 Minute Manager mag-explain at ito po ang kanyang explanation. So sabi ng employee, sabi ni 1 Minute Manager dun sa employee, what did you find out in your travel? Kasi yung travel na tinutukoy natin dito. Kung maaalala natin dun sa una nating slide, si young man, naghahanap siya ng magaling na manager until one time, napunta nga siya rito kay 1 Minute Manager. So, ngayon, ni-refer ni 1 Minute Manager si young man na puntahan yung mga tauhan niya para mapatunayan na isa nga siyang 1 Minute Manager. Kaya ito na yung muli nilang paghaharap after niya mapuntahan yung mga employees. So, yun nga ang sabi ni manager, ano yung natutunan mo sa travel mo? Sabi ni young man, marami. So, sabi ni 1 Minute Manager, tell me what you learned. So, sabi ni young man, I found out why yourself a 1 Minute Manager. You set 1 minute goals with your people to make sure they know what they are being held accountable for and what good performance looks like. You then try to catch them doing something right. And then, finally, if they have all the skills to do something right and they don't give them a 1 minute reprimand. So, sinasabi rito na naintindihan niya na ngayon si 1 Minute Manager. Kaya pala siya nagtinawag o naging 1 Minute Manager kasi, una, si manager, tuturuan niya yung mga tao niya eh. Ganito gumawa ng 1 minute goal setting. Ganito kung paano mo susolusyonan yan. So, di ba nga, yung isang employee niya lumapit sa kanya, tinuruan niyang mag-isip, action plan A, masasagot yung problema, then action plan B, action plan C, or pag kinumbine mo. So, ngayon, nag-isip yung employee, nag-set ng goals. Tapos, sabi rito, dahil may goal na sila, kung saan accountable yung bawat empleyado, dapat responsable sila na gawin yon. So, naituro yun ni manager sa kanila. Then, nung naituro yun ni manager sa kanila, syempre, inaasahan na nila na dapat magaling na si manager, yung mga employees niya. Tapos, kapag ka nagkamali, doon niya na papagsabihan. Pero pag maganda yung nagawa, doon naman may praising. So, ito nga, how 1 minute goals works. So, paano nga ba nag-work yung 1 minute goal na yon? So 1 minute goal setting is a basic tool for productive behavior. So, may guide na sinusundan yung mga employee. Ano ba yung goal ninyo? Then, isusulat yon. Sabi rito, each goal daw has to be written down on a single sheet of paper. Write down only the major goals. So, kung sa bahay, halimbawa natin sa bahay, yung goal mo lang naman ay makapagluto ng pananghalian. Siyempre, to cook lunch, ulam at saka kanin. So, hindi mo na dun sasabihin kung paano mo siya iluluto. Only the major goals lang. Makapag-serve ka ng pananghalian sa pamilya mo. Kung sa trabaho naman, ano ba yung goal mo? Kailangan makumpleto mo yung manpower na kailangan ng isang departamento o ng isang branch. So, para makapag-operate yung isang branch. Yun yung goal nila. So, kung paano siya mag-hire, siyempre, hindi na nakadetalye. Kaya nga, dapat single sheet of paper lang and major goal lang yung gusto mo. People can review their goals frequently and then check their performance against those goals. Naibabangga nila kung ito yung goal ko, dapat nakapag-serve ako ng ganito. Tapos, ito lang yung na-serve ko. Kung may variance, once na may variance doon nagkakaproblema. Then, sabi rito, take a minute. Look at your goals, look at your performance, and see if your behavior matches your goals. Baka kulang pa yung pagsisikap ng team ninyo para ma-achieve yung goal na yon. Yan po yung how 1 minute goals work. So, second, sabi ni 1 Minute Manager, how 1 minute praising works. So, in-explain niya, the most important thing in training somebody to become a winner
is to catch them doing something right. Paano mo ipipraise ang empleyado? Paano mo siya ipipraise? Siyempre, una, sa simula, tuturuan mo siya. Pagka naturuan mo siya, unti-unti mong i-close monitor mo yung trabaho niya, then makikita mo na tama yung ginagawa niya, ipipraise mo siya. So, para ma-create mo siya as a winner employee, hindi mo kailangan lahat ng ginagawa niya, bantayan mo eh. Tulad nga ng sabi ko, may mga monitoring kayo, may mga recordings kayo, tapos nagkakaroon ng performance na maganda. Kapag alam na ng employee kung ano yung gagawin niya, mayroong tinatawag na self-reinforcing. So, siya mismo sa sarili niya, maipapakita niya na dapat ito yung ginagawa ko, dapat na-achieve ko to. Kasi may ginugol na siya para sa sarili niya. Kung bakit yung naging role ni 1-minute manager dito, sa panimula lang eh. Pag yung employee ka, tuturuan ka niya. At pag nakita niyang alam mo na yung trabaho mo, bibitawan ka na niya. Kapag may bago rin na project, i-guide ka rin niya, tuturuan ka rin niya. Pero kapag alam mo na kung paano i-implement ng maayos, yung project, bibitawan ka na niya, then may monitoring na lang. So kasi ikaw bilang employee, meron na tayong tinatawag na self-reinforcing. So yun po yun. So eto naman po, na-share din dito na eto daw yung mga instances na kung saan nagkakaroon tayo ng mga poorly managed people. Paano ba ito nangyayari? Base dun sa book, this is what we often do with new, inexperienced people. Ito yung mga hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. Kasi syempre, bago nga lang sila dun sa company. Ang ginagawa, we will welcome them aboard. O, ayan, deploy ka na. Then, iiwan mo na lang siya mag-isa after mo siya maipakilala. So, sige, trabaho ka na dyan. Not only do we not catch them doing anything approximately right, but periodically, we stop them just to keep them moving. Parang, hindi mo na nga siya ginaid na ito yung trabaho mo, ito mo siya dapat gagawin. Hindi mo na nga siya ginaid doon sa period niya, kaya may tinatawag po tayo na 3 months ka muna, then 6 months, na performance appraisal, kung ano yung trabaho mo, tuturuan ka, inuunti-unti ka hanggang sa matuto eh. Binitawan mo na nga siya, tapos hinayaan mo siya na walang nag-guide sa kanya, then kapag hindi siya okay mag-perform, aalisin mo na siya. Sabi dito, this is the most popular leadership of all. So, we call it the leave alone SAP style. Iniwan mo, you leave a person alone expecting good performance from them, and when you don't get it, you SAP them. So, nag-expect ka ng maayos na trabaho dito sa employees na to, pero hindi mo naman siya ginaid. Hinire mo lang siya, hindi mo siya ginaid, tapos nung hindi na maganda yung performance niya, pero ikaw nag-expect ka na magandang performance niya, pero nung hindi maganda yung performance niya, hindi mo siya na regular, inalis mo siya, pero hindi mo na-realize na sa part mo, meron ka palang naging pagkukulang kasi hindi mo siya na-guide ng tama. So, yun pala yung tawag doon, alone SAP. There are several reasons why 1-minute reprimand works so well. So, sabi rito, 1-minute reprimand is immediate. Nakita mong may mali agad, usapin mo na siya para immediately mai-correct niya rin agad. When giving reprimand, do not attack the person's worth or value. Person, reprimand the behavior only. Ano yung ginawa niya? Mag-focus ka dun sa ginawa niya. Huwag kang mag-focus dun sa kung anong klaseng personalidad meron siya. Kasi ang tao naman iba-iba naman po ng personalidad, pero yung behavior niya towards dun sa trabaho niya, paano ba siya nag-perform? Yun po yung tingnan natin doon. The purpose daw of reprimand is to eliminate the behavior and keep the person. So, yun na nga. Yung behavior niya na hindi maganda, kailangan mabawasan hanggang totally ma-correct. At yung tao, dahil nagmamalasakit nga sa kanya, gusto mo kasi siyang makip. Pero usually, kung ikaw, wala kang malasakit dun sa tao, hayaan mo siya magkamali na magkamali. Kasi eventually, plano mo rin pala siyang tanggalin. So, mali po yun. Dapat daw, the purpose is to eliminate yung pagkakamali lang niya, then ikikip mo siya as sa team mo. When giving reprimand, you have to see the behavior yourself. So you can't depend on what someone else so or never give a reprimand based on her say. So, minsan, no, kung ikaw, on top ka, hindi mo naman minomonitor yung mga tao mo, tapos may narinig ka, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ni ano, pinaniwalaan mo until eventually inalis mo siya. Mali yun. So, dapat nga, diba, sinasabi nga kanina doon na dapat daw, na-confirm mo kung ano yung mali niyang ginawa. Para at least, alam mo kung paano mo siya i-reprimand. There are 3 basic ingredients that lead to significant improvements in people's behavior. So, ano daw itong mga to?
para ma-improve yung behavior ng bawat empleyado. Telling people what they did wrong. Ano yung eksaktong ginawa niya. So, pagsasabihan mo siya na ikaw lagi kang nalilate, naapektuhan yung performance mo, tapos 30 minutes pa bago ka umuwi. Ready ka na, dapat 30 minutes before ng time out, nagtatrabaho ka pa. After nung time mo sa office, dun ka palang dapat magre-ready pag uwi mo. Pero 30 minutes, kinakain mo yung oras ng kanya. So, telling people how you feel about it. So, sabihin mo na nakaka-disappoint. Ito yung effect nito sa company natin. Ito yung effect nito sa team natin. Dapat marami pa tayong nagagawa. Kaya lang, dahil nga sa late ka, kaya naapektuhan yung trabaho natin, late din natin na umpisahan, malilate ang submission natin, kaya naman uwi ka ng maaga na 30 minutes pa bago mag-out. Let's say, ang out mo is 5 p.m., 4:30 pa lang, nagsususuklay ka na, nagre-ready ka na, uwi ka. So, sayang pa yung 30 minutes na dapat nag-work ka pa. So, reminding people that they are valuable and worthwhile. So, remind mo sila na importante sila, na kaya natin sila kinuha sa team natin, kaya tayo nag-hire, kasi kailangan natin sila. Kasi may maitutulong sila sa atin. So, yun yung kapag hindi yun nagawa, naapektuhan din yung trabaho ng buong team. Apektado lahat. So, di ba, kaya nga tayo may bilang ng employee sa bawat team natin, o kailangan ko to. Kasi alam natin na itong taong i-hire mo, makakatulong sa'yo. Tapos biglang ikaw, hindi maayos magtrabaho, di sana, hindi ka na lang pala na-hire. Sana, kung 4 lang pala kami, dapat hindi na kami naging 5. Kasi hindi ka naman pala nakakatulong. So, importante kasi sa team namin. So, ipaintindi yun sa employee. Remind yun. So, when managing people, remember that behavior and word are not the same thing. Yun nga, yung behavior mo sa trabaho mo, iba yun sa kung gaano ka ka-importante sa trabaho mo. Ang behavior mo, eto ka nga, papetics, late pumasok, after mag-break time, late bumalik sa trabaho. So, iba yun sa importante ka kasi kung ano yung nagagawa mo, nakakatulong sa team natin. So, magkaiba po yun. In touching an important part of the 1-minute praisings and reprimands. Sabi niya, yes and no. So, yung pagtatouch daw ba, yung paggaganon sa, di ba, kanina itatap sa shoulder, is touching an important part of 1-minute praisings and reprimands. Kasi both, yung pagpipraise mo sa employee pala at yung pag-reprimands mo is both requires na, dapat tinatap mo siya. Touching yon. Sabi, yes daw, importante, at hindi rin daw. So, yes and no. Yes, if you know the person well, kung kilala mo yung tao, yes. And kung clearly interested in helping a person to succeed. So, ikaw, interesado kang matuto itong tao mo na to. And no, if you or the other person has any doubts about that. So, parang, labasado na lang, touch na lang ng touch. So, diba, sa mga employees na wala naman kayong ibang pinag-uusapan. So, usually sa employee, nagiging cause pa yun na sinasabi natin na harassment kasi touchy. So, yes and no daw yun. So, touch is very honest. People know immediately when you touch them whether you care about them or whether you are just trying to find a new way to manipulate them. So, yun, mararamdaman yun ng empleyado nyo kung take advantage ka lang na nagtatouch sa kanya or nagkicarry ka dun sa dapat kaya mo yan eh. Alam kong hindi ka ganyan magtrabaho dati. So, naapektuhan ka lang kasi ganito. So, may kasamang tap on the shoulder yon. So, yun, nararamdaman niya. So, sabi nga dito, when you touch, don't take. So, you touch only the people you manage kapag nagbibigay ka ng bagay sa kanya, which is reassurance na, sige, bawi ka sa susunod, pagbutihin mo yan. So, sinusuportahan kita dyan. Sige, tuloy mo yung project na yan. So, ini-encourage mo siya na pwede pang bumangon ulit sa susunod, pwede ka pang makahabol ulit. So, that is the time na parang tinatap mo lang sa shoulder yung tao mo. Yun lang yan. And the power of the management style of the 1-minute manager comes from caring about. So, yung overall daw pala dito, no, na kung saan niya hinuhugot yung pagiging 1-minute manager niya, comes from caring about people. So, sabi the 1-minute manager said, I am very tough on the poor performance, but only on the performance. I am never tough on the person. So, kung titingnan natin siya rito, kaya sinasabi nang nagkamali sa reprimand, di ba? Talagang iisipin mo hindi na uulitin kasi mararamdaman mo yung galit talaga niya eh, na nagkamali ka. Pero dun lang sa ginawa mo, dun lang sa hindi mo na-achieve yung dapat yung goal, yung pinag-usapan yung performance. Pero dun sa tao,
Kaya nga wala tayong personalan dito, hindi siya tough dun sa person. Kaya nga, di ba, sinasabi, hindi maganda yung leave alone stop. So, dapat ititrain mo siya hanggang sa matuto siya at magkakaroon siya siya na mismo may self-reinforcement siya sa trabaho niya. And, sabi pa, it's not my role to be a human tape recorder. Kung maaalala nyo dun sa first slide natin, di ba, na nagtanong si young man, sino sa kanilang una kong kakausapin? Ano ang una kong pupuntahan? So, sabi ni 1 Minute Manager, naibigay ko na yan sa iyo eh. Huwag mo akong paulit-ulitin. So, yung tinutukoy niya dito, hindi siya yung human tape recorder. So, I just help people work better and in the process, they benefit our organization. So, once na na-train mo ng maayos yung tao mo, sa start, maghihirap ka talaga i-train siya paulit-ulit. Pero, once na natuto yan, at pumasok sa isip nila kung paano yung tinuturo mo, eventually magbe-benefit yung team mo and the overall organization. Yun nga po, huli na gustuhan ninyo yung pagbabahagi natin ng 1 Minute Manager. Yung pong libro na yan, naibigay pa sa akin ng mga tao ko noon, year 2005 na hanggang ngayon nasa akin po na ayan, nakakatuwang i-share po sa inyo. So, sana sa mga susunod ko na vlog, marami pa po akong ma-share sa inyo at marami po kayong matutunan sa akin. Don't forget po to like, share, and hit the notification button para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. Marami pong salamat sa suporta. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof. Kuya Prof.